Isang nakakagulat at kalunos-lunos na balita ang lumutang ngayong araw matapos maiulat na dinala umano sa ospital si Pangulong Kuting Jr. dahil sa matinding kondisyon. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, isinugod umano siya sa isang pribadong ospital matapos makaranas ng seryosong komplikasyon na hinihinalang dulot ng overdose sa ipinagbabawal na gamot. Isang alikasyong hindi pa rin kumpirmado ng mga otoridad. Kagad na umani ng matinding reaksyon ng mga isyu sa social media kung saan ang ilan ay nagbahayag ng pagkabigla habang iba naman ay nananawagan ng patas at malinaw na imbestigasyon. Paring nananawagan ng publiko para sa opisyal na payag mula sa Malacanang upang linawin ang tunay na kalagayan ng Pangulo at ang likas sa kanyang pagkakaospital. Sa ngayon nananatiling tahimik ang opisyal ng pamahalaan tungkol sa insidente. Habang patuloy ang spekulasyon, umapila ang ilang lider ng simbahan at civic group sa ipagdasal ang kasalukuyang kalagayan ng Pangulo at huwag agad husgaan ang sitwasyon hanggat walang malinaw na ebidensya. Kung sakaling lumala ang kanyang kondisyon, inaasahan ang pagtindig ng Vice Presidente upang tiyakin ang katatagan ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Katotohanan. It's like early campaigning for Inday Sara. Nakita niyo yung protest vote? Yung pag-api-api nila sa mga Duterte. Imagine mo, wala nang kahirap-hirap si Pangulong Duterte. Landslide. Yung mga jutang gini ng kalaban ng mga Duterte, nilamon nila ng buo. Diba? So how much more, araw-araw, ay hindi naman araw-araw, kung regular natin, makikita si Inday Sara, lalo natin makikita yung galing niya at ang galing ng mga abogado niya at makikita natin yung kasyungahan ng mga umuusig sa kanya, yung mga kawatan. Di ba? I'm so excited kasi hindi ko alam kung ano yung, alam mo naman ng mga Duterte pag pag nakipaglaban. Di ba? Lagi may surprising moment. Hindi mo alam, baka, baka hindi kayanin ng kalaban. At ito, sa totoo lang, para sa akin, maging edge to ni Inday Sara sa 2028 kung siya ay tatakbong presidente. Kasi siya pag-uusapan, iikot ang mundo natin sa kanya. Right? Iikot ang mundo natin sa kanya. And I believe, okay? I believe dito ay hindi nila may impeach si Inday Sara. Dahil nakita naman din natin ang lakas ng mga kapartido niya dyan, wag lang may mag-traidor. Kaya nga, hindi natin alam kung sino ang pwedeng mag-traidor kay Inday Sara sa mga taong sinuportahan niya. Hindi rin natin alam na yung mga hindi re-electionist na nandiyan na hindi natin alam na talagang sila ay sumusuporta kay Inday. Kaso lang, ngayon sila ay naninimbang dahil kung nilalaro nila ang bangag administration, we don't know. Pero ang pinaka-worry ko dyan, sino kaya ang magtatraidor sa mga Duterte? Tandaan ninyo, laging may traidor. Tingnan mo ang ginawa sa kanya ni Bangag. Meron pa tayo dati, no? Marriage made in heaven, may magano-gano pa si Amy. Naalala ko, I think sa kasal yun ng anak ni Bong Revilla na, nagtraidor din sa mga Duterte. Kita mo talo. Nagpaluha-luha pa ako noon. Oy, si Inday, marriage made in heaven. Si Inday Sara tsaka si Bangag. Putang ina. Ginago tayo, mga hinayupak. So, mga kababayan, so itong itong darating na impeachment pala. Darating na impeachment, edge ito ni Sara. Free pa to free mileage para makapag-campaign siya sa sabi ko nga nakatutok tayong lahat, 'di ba? So yan ang napakaganda mga kababayan. So, kaya sabi ko kanina, ano yung impact nito kay Inday Sara? So, yung atensyon talaga bonggang-bongga. At makikita natin yung kung ano man ang i-depensa nila, yung atensyon ng taong bayan, ma-highlight ang kapalpakan ni Bangag. Lahat ng katiwalian ng administrasyong Bangag na ito, mas lalong makikita ng taong bayan. Sa pamamagitan nitong ganitong klaseng impeachment trial, mga palangga, dito natin magigauge kung gaano talaga kamahal
ng taong bayan, si Inday Sara, baka mamaya araw-araw kayo nasa Senado, baka nagpa-party kayo dyan. Para nagpapakita, baka punuin niyo yung kalsada kapag nagkaroon ng impeachment trial. Baka hindi na makadaan yung mga jutang genimes na umuusig sa kanya ng mga kawatan dyan sa Senado na yan at saka sa Kongreso. Di ba? So, ang ano natin dito, mga palangga, para sa akin, yung pinapakita ni Inday ngayon na sabi niya, gusto niya daw talaga ng dugo-ligo trial, so gusto niya makipagbakbakan dito sa impeachment na ito. Ang nakikita ko to, talagang itong si Inday Sara, maldita talaga to. Maldita talaga to. Diba? Iba yung strategy niya. Sabi ko nga, hindi naman magbubukas ng bibig niya, diba? Nang hindi niya pinag-iisipan. Hindi yan magbubukas ng bibig si Vice President Sara na hindi niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Diba? Hinahamon nga niya Hinahamon niya yung mga gustong magpa-impeach sa kanya na bangabangag. Ito ay nagpapakita si Inday Sara ng talagang, sige, gusto nyo ha? Sige, ibigay kong hilig nyo. Gusto nyo akong impeach? Okay, let's go. Simulan na natin ngayon pa lang. Di ba? Simulan na natin. Ano ngayon? Harap-harapan na nalalaman nyo na talagang pagpapa-impeach kay Inday Sara ay political. Hindi dahil siya ay nagkamali, siya ay may nilustay, siya ay nagkasala sa batas o nagkasala sa taong bayan. Kitang-kita ninyo, sila mismo ngayon ay nagbabangayan, ang kanilang campaign manager, mismo inamin na kaya pumirma itong mga buwaka ng inang mga kongresista dahil sa ngalan ng salapi. At yung mga hinayupak na yan, dapat nga ay makulong, mga kababayan. Dapat talaga managot yung mga yan, dapat i-shoot na talaga sila lahat sa kumunoy at hindi na pamarisan. Ganun na lang ginagastos ang pera niyo pag may trip sila na politiko na gusto nilang ipa-impeach, o sige, babayaran ko kayo, tigpa 5 million kayo, tig 10 million kayo, whatever amount, o basta pumirma lang kayo kasi gusto ko to tanggalin tong kalaban na ito, kasi nga, threat ito sa aking kandidatura, ganyan-ganyan. Imagine nyo, ilang milyon ang binigay o bilyon ang binigay sa mga ulupong na pumirma imbis na ibigay sa inyo proyekto, social services, and everything. Magtatatlong taon na si Bangag. Okay? Wala pa rin kayong makitang tangible, okay, na kanyang ginawa para sa inyo. Ang nakikita nyo, krimen, mataas na presyo ng bigas, extortion, polboronic, kidnapping, at kung ano-ano pa. At sinasabi ni Bangag ngayon, di ba, dahil nakita nila, malakas ang Duterte, sabi ng kanyang tagapagsalita, hindi yan ang layunin ni Bangag. Kailangan daw, dahil tapos ng eleksyon, magkaisa, chuchu-chuchu, eklabush. Jutang ginimas, wala silang ginawa. Pag-upo ni Bangag, tinrabaho nila ang mga Duterte. Tinrabaho nila ang mga taong para sana sa bayan katulad ni Atty. Vic Rodriguez na nag-resist na wag mag-appoint ng mga kawatan. Pero ano nangyari? Okay? Yung mga palangga ko na wala pa ring book. Ayan. Nandito lahat. Kaya ako naisip ko, si Atty. Vic Rodriguez, kaya talaga number 1 yan para sa akin. Dahil na naginip ako, binawasan yung boto niya. 5 milyon, di ba? Kaya talagang ito, tinrabaho siya na hindi siya maupo. Nilagay ba naman niya sa libre? Ikaw naman kasi palangga. I love you, palangga. Di ba? Hindi. Tama lang. Nilagay kasi ni Atty. Vic Rodriguez ang mga kawatan, lahat ng mga alam niya dito sa librong ito. Kaya si Atty. Vic Rodriguez talaga ang number 1 target nila. So, Atty. Vic, okay, palangga na mo, okay? Huwag niyong tigilan yung dayaan sa eleksyon. Huwag po kayong tumigil. Kasi gusto namin tumakbo pa rin kayo sa susunod. Okay? Dahil, yun nga lang, malungkot na naman. Ayan, tatakbo na naman Atty. Vic. Tapos, dadayain na naman tayo. Ay, nako. So, ngayon pa lang, ay mag-i-push na natin itong pakikipaglaban natin sa pandaraya sa halalan, mga kababayan. So, dun sa mga bangag na nagsasabi, na yung si Sara nyo, nag-ano na naman, gusto na naman ng dugo-dugo na laban. Wala po, hindi po inciting yon. Meron inciting ng kabobohan nyo. Okay? Inciting ng kamangamango. Diba? Palibasa, yung mga utok ninyo,
nadurog na ng pulburon. Kaya hindi nyo inintindi o magbasa-basa man lang kayo, mag-research man lang kayo bago kayo mag-react. Diba? Ang sinabi ni Vice President, simula na natin, sina-challenge niya yung mga kalaban niyang mga binayaran para magpirma sa kanyang impeachment. Yan yung katotohanan, mga kababayan. Kaya huwag ninyong tigilan itong mga walang hiyang ito. Now, sabi ko nga kanina, dahil sa panggigipit, pangingidnap kay Pangulong Duterte, ano nangyari? Yung ICC prosecutor, tingnan natin, headline siya ngayon. Ayan. Kita nyo? Ayan. Nakita nyo yan? Si Karim? Nakita nyo yan? Yan, headline ngayon yan. Mga kababayan, ang ang umuusig kay Pangulong Duterte na si Karim Khan, ayan, basahin nyo. Ayan, di ba? Nakita nyo? Headline ngayon, yaan ang taong yan. Siya lang naman ang isa sa mga umuusig kay Pangulong Duterte. Siya yung chief prosecutor. Okay? Si Karim Khan. So ngayon, siya ngayon ay nasasangkot sa what? Sa chuk-chak harassment. Yan na lang gamitin natin. Kasi nga algorithm ng mga hinayupak na to. Siya ngayon ay nahaharap sa chuk-chak harassment. Itong umuusig kay Pangulong Duterte ay kinarma. Although last year pa ito nangyari. Di ba? At ngayon, temporarily nag-step down siya bilang isang chief prosecutor ng ICC. Imagine nyo, mga kababayan, siya ay inakasuhan ng chuk-chak chenes, alam nyo yan. At ngayon ay dinala na nga yan sa United Nations, okay? Diyan sa balitang yan, under UN Office of Internal Oversight Services or OIOS. So iniimbestigahan yan noong December 2024 pa. Dahil meron siyang hinablot, pinilit, 'di ba? Magamit tayo ng mga malupit na salitaan. May babae na gusto niyang kalantariin. According din sa report na yan, siya ay bilang isang biro mo, yan ang umuusig kay Pangulong Duterte. Okay? Pinilit niyang chuba-chuchu sa kanya, di ba? So according din sa report na yan, mga kababayan, ay pang-aabuso sa kapangyarihan ni Karim, di ba? Karim Khan, kasi nga, syempre, ginagamit niya yung power niya, di ba? Pero syempre, itatanggi niya yan. Based on that report, ay tinatanggi niya. Ngayon, kukonect natin. Okay? Buti bumaba siya. Ano yung magiging impact dito sa kaso ni Pangulong Duterte? Di ba? Iniimbestigahan nila si Pangulong Duterte. Tapos sila pala, yung tagapagmuno ay walang hiya, nag-violate, kung siya ay mapapatunayan, ay dapat nga kulong din siya dyan, no? Ikulong din sa ICC yung julul na yan. Di ba? Nakita nyo? Dapat yan, kasi Pangulong Duterte, hindi naman pa yan napatunayan na siya ay nagkasala. Dapat yan, ikulong din yung mga ungas na yan. So ang impact nito, mga kababayan, wala ng kredibilidad na mag-usig, na mag-prosecute yung ICC na yan kung mismo ang kanilang chief, ang kanilang chief prosecutor, ang kanilang kataas-taasang hukom, okay, ay nasangkot sa pangahablot o pangchuchukchak o pamimilit ng tsuktsakan blues. Diba? Pinilit. Yan ang sabi. Ngayon, siya yung taga-usig. Tapos ngayon, inuusig ang Pangulong Duterte kasi nag-violate daw at ng iba pa ng human rights nagkaroon ng yung mga human rights violation ng PRRD. Hindi ba ito human rights violation? Yung pipilitin mo na makipag-chuba-chuchu sa'yo ang isang babae o isang lalaki? Di ba? Kaya nga talagang tinraidor ang Pangulong Duterte. Ito ay impact na hypocrite. Ito ay mga politika lamang ang, hindi natin nilalahat, ang iba dyan sa ICC. So dapat nga talaga, tama lang din talaga ang desisyon sa totoo lang ni Pangulong Duterte at ni President Trump na kumawala dyan sa ICC na yan. Diba? Kaya yung taong yan, yung si Karim na yan, anong ginawa ng President Trump dyan? Yung mga assets nila dito, yung mga bank account nila dito, naka-freeze.
Di ba? Sinanction yung taong yan. Pero sa kadahilanan naman, yung gusto nilang mag-ikulong si, ano, di ba? Huliin si Netanyahu, di ba? Oh, Israeli prime, ano, minister. So ngayon, mga kababayan, yan ngayon. Nakakita ninyo paano natin pagtitiwalaan yung ICC na yan. Yung kanilang namumuno ay lumabag din sa karapatan ng kababaihan. Di ba? Wala nang credibility ang ICC na yan. Mismo yung head nila. Alam mo, dapat I don't know, no? Dapat yan well, may mga nagwelga-welga, I think, na mga grupo ng mga women's group somewhere there sa Netherlands. I don't know, dyan sa Dahig, mukhang wala naman. But anyway, you know, yung nag-raise nitong issue na ito ay mga grupo ng mga kababaihan na ayaw nila sa ginagawa ng prosecutor ng ICC dahil siya ay nangharbat ng, I don't know, kung nangharbat ba ng bilat, hindi ko alam. Basta ano daw dyan sa report na yun, nakikita ninyo, ay kino-urge niya yung babae. So, mga palangga, pwede siguro gamitin natin ng depensa to. Attorney Kaufman, baka pwede natin sabihin, paano kami maniniwala sa pagiging makatarungan nitong hukom ninyo kung mismo itong namumuno sa inyo ay naglabag sa karapatan ng tao, karapatan ng kababaihan na siya ay pinilit niya na makapag-tsuktsak o relasyon itong babaeng ito. Hindi lang ito isang babae, isa o dalawang babae, di ba? Tignan nga natin. Yan, ICC. Basahin nyo. Sexual misconduct. Ayan. Kaya mo, International Criminal Court, prosecutor, alam mo yung itsura niya, sa totoo lang, nakakasyokot talaga. Diba? Nakakasyokot. Tignan mo to Tignan pa natin yung iba. I think yan lang. Tignan mo itsura niya ito. Ito AP. Ayan ayan kakatakot. Nakita nyo? Ano masasabi nyo? So yan po yung prosecutor na umuusig kay dating Pangulong Duterte. So ngayon, pwede natin gamitin ng depensa yan. Hindi naman, ako lang naman naisipan ko lang na pwede siguro, sa usapang kanto, namumolestya ka, tapos ngayon uusigin mo ako. Paano ako maniniwala sa'yo? Di ba? Paano natin mapapaniwalaan yung legitimacy nitong ICC na to na para sila sa katarungan? Kung mismo etong kanilang tagapag-usig o yung chief prosecutor nila ay may kinasasangkutan na ganitong kaso. Huwag natin to tigilan itong ganitong classic issue Dapat sa mga social media, I don't know kung anong gagawin natin. Siguro mag-usap-usap tayo dyan sa mga palangga sa Dahig kung paano natin incorporate itong laban natin na palabasin ng Pangulong Duterte, tapos i-highlight natin yung kanilang prosecutor, yung chief prosecutor nila na, ito yung inyong boss dito, nasasangkot din. Pero syempre, ito ay dahil bumaba na nga siya temporarily, magkakaroon talaga ng epekto ito, negative and positive kay Pangulong Duterte. Kasi magkakaroon ng mga delaying tactics. Diba? Sa September, yun ang next na hearing. So, I don't know. So, kailangan talagang gumawa ng paraan ang mga abogado ni Pangulong Duterte diyan kung ano yung remedyo na talagang mapauwi na siya. At panagutin natin ang mga bangag. Right? So, walang credibility yung ICC na yan, mga palangga. Uy, ba't ganyan? Ba't may commercial? Hoy, may commercial lang hitaan. Baka makating jilong natin. Gross immoral conduct, sabi ni Citizen Insight. Ayun na nga. Maniniwala pa ba kayo sa ICC? Hi, pambili ng brief ni... Okay, walang pera. Nga, imagine nyo I think ilan yun yung pinrelease ng Amerika, yung kanilang mga assets, mga bank account nila dito, hindi sila pwedeng umapak sa Amerika, di ba? Last year, not last year, nung pag-upo ni President Trump, di ba? Kasi nga, walang believe si President Trump sa ICC. The same thing, mas nauna pa nga si Pangulong Duterte. Di ba? Dahil si Pangulong Duterte ang unang, bago si Trump, ang unang kumalas dyan sa ICC na yan. Lebanese yan si Karim. Dito ako nag-work sa Lebanon. Mabait. Amo kong lalaki pero siya kakaiba. Kilala mo? Uy, Janet. Rosh.
Oh, meron kang personal na sa kanya, interaction? Oh, sagutin mo ako, Janet. Janet. Right? So ngayon, mga kababayan, ang mga pangyayari ngayon na balitaan nyo si Arnel Ignacio. Oh, di umano, siya ay what? Merong, tingnan natin kung magkano. 1 point, 1 point something, ayun, 1.4 billion na anomalyang transaction. So, ina-accuse nila si Arnel Ignacio, di ba, na pinalitan na nga as dating OWA administrator, pinalitan ni PY Kuwanan, di ba? Na-meet ko to, alam mo, na-meet ko tong yung PY na pinalit nila. Ang tanong ko lang, okay, ikaw Arnel, ayan, pinupuruhan ka na. Kasi may mga nagrereklamo sa kanya. Okay, ginamit na yung OWA fund. Okay, para bayaran itong si Mr. Medina ng 36 million kahit hindi pa daw na kompleto yung mga documents. So ngayon, inakusahan silang dalawa, itong si Arnel at yung sino ito, si Sinclair. Tignan natin. Ano yung balitang yan? Mga kababayan, nakakaloka, no? So, inakusahan nila si Arnel Ignacio nga na mayroong 1.4 billion na anomaly dito sa transaction sa pagbili ng lupa malapit dito sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi daw ito sumunod sa mga, tamang pag-process nitong pagbili ng property na yan. At hindi daw na-approve ng OWA board. Basta to cut the long story short, isangkot si Arnel Ignacio dito sa kawatan dyan sa, Diyos ko, Arnel. Ito lang yung sa akin. Arnel, dati naman supporter ni Pangulong Duterte yan. Okay? I'll tell you something about Arnel. Total, si Arnel, wala na siya. Nung nandoon ako sa Pilipinas, nag-message yan sa akin. Arnel, di ba? Kaya ako, nung ikaw ay sumuporta sa mga bangag, hindi naman kita binoljak. Kasi, maintindihan ko, kailangan mo mag-survive. Teka, Twitter, X, nag-message yan sa akin eh. I don't know kung nakwento ko na sa inyo. Hanapin ko lang si Arnel. Bago ako mag-comment. Okay. Arnel Ignacio. Tignan natin si Arnel Ignacio. Ito ba yun? Paano ba yun? Dami naman. Teka. Hindi ko na alam kung paano ko puntahan sa Twitter, no? Kasi hindi ako masyado nagti-Twitter. Okay. Tignan natin. Ito. Arnel, ayan. Tignan natin si Arnel. May comment ako sa iyo, Arnel. Ito, okay, taan nyo? Ito siya. Sabi ko sa iyo, may message yan eh. Hello po. Ayan, March 7, 2022. Ma'am, tried calling baka mali country and area code. Ayan, March 7. Ito pala, ito. I miss March 4. Pakita ko sa inyo. Ayan, Diba? May message niya ako. Hi, Miss Marlica. I'm Ernie, staff and close friend of OWA Deputy Administrator Arnel Ignacio. Gusto niya sana kayo makausap regarding important matters. Sana po you can find time and to get in touch with him as soon as you have the time since I know that you are very busy and your schedule is crazy. Thanks a lot. March 4 to March, April. Ay, hindi pa ako nakauwi ng Pilipinas pala nito. Ayun, sabi ko, hi. Yan, nagsumagot ako dyan. Binigay ko yung number ko. Tapos, ang huling conversation namin, March 8. Anyway, hindi kami nag-usap ni Arnel. Nag-text lang siya. Arnel, ito. Total, pinagbibintangan ka nila ngayon, nasangkot ka ng billion na yan, 1.4 billion. Bakit hindi mo sila ispluk? Bakit hindi mo sila i-bukelya itong dati mong amo? Naniniwala ako, Arnel, na alam mo kung ilan o sino ang mga magnanakaw sa departamento mo. Kung inlulubog ka nila sa kahiyan, isama mo na sila. Bit-bitin mo sila. Okay? Kasi ganito maglaro ang mga bangag. Matapos kanilang pakinabangan, ay sisirain ka. Hindi ako magko-comment kasi hindi natin alam kung ito ay paninira kay Arnel dahil may nalaman si Arnel Ignacio. Di ba dating Duterte supporter yan? Ako naman, nung siya, alam ko dating Duterte supporter siya, kailangan niya magtrabaho eh.
Kung kinuha siya ng Bangag Jr., di sino ba naman ako para pigilan siya? O parang kantahin, sino ba naman ako para pigilan ka? Ang halik mo, di ba? Biglang ang lakas maka-ages, ha? Anyway, Arnel Ignacio, Palangga, total, nag-text-text naman tayo dati. Alright? Para ma-redeem mo yung sarili mo, i-booking mo to. Kung ano ang alam mo, okay? Kaya lang protektan mo na sarili mo kasi baka gurgurin ka nila. So lahat ng ebidensya, Arnel, kung meron kang hawak, isend mo sa akin. Right? Isend mo sa akin, Arnel. Okay? Yan ang magandang gawin. Kasi titirahan ka mo. Tignan mo, Arnel, nag-activate yung kanilang mga troll account. Nakita nyo kung paano mag-activate yung mga troll account para sirain si Arnel Ignacio? Hindi ko siya kinakampihan. Oh. Ako naman, hindi naman ako kung maganda yung ginagawa niya dun sa OWA, di good. Di ba? Kahit siya in-appoint ni Bangag. Di ba? Hindi naman natin pwedeng pigilan yan eh. Di ba? Hindi pwedeng pigilan. Pero ang question lang, Arnel, 1.4 billion ang inaakusa sa'yo. Okay? Tinitira ka nila, Arnel. So ngayon, lahat ng ebidensya, for sure, matalino ka naman. Habang nandyan ka sa OWA, bakit hindi mo ibigay sa akin ng ebidensya at ako na magsiwalat? Diba? Magiging puting ahas ka ngayon, Arnel. No, ako, for sure, yan, makakarating to sa'yo. Total, pinupuruhan ka. At ito ay group effort ng mga bangag para sirain ka dyan. Diba? Hindi, kumbaga, hindi kita pinagtatanggol. I don't know kung talagang sangkot ka. Pero kasi, ang reputation ng Bangag administration ni Lisa Tana, si Lisa lahat yan. Pag wala ka ng silbi, gagawan ka, itatapon ka, gagawan ka ng kwento na ganito, nagnakaw, nagganyan-ganyan ka. Ako nga, hindi naman ako nagkaroon ng pwesto sa gobyerno, hindi naman ako qualified. Diba? Tinulungan ko sila. Diba ang ginagawa nila sa akin, gusto nila ako pagurgur. How much more ikaw, Arnel, na marami kang alam? So, madali. Mag-message ka na, Dudong. Excited na kami sa mga ebidensyang hawak mo. Ibigay mo yan kay Inday Sara. Di ba? Ibigay mo kay Inday Sara yan para magamit natin. Kasi pagtutulungan ka ng mga yan, ng mga trust na yan, believe me, Arnel, maniwala ka at talagang pupuruhan ka ng mga jotang, mga jotang genemes na yan. So now, mga kababayan, okay. Ano to? Ba't dito gumagalaw? Ngayon, okay, ano mga eksena pa ngayon na pag-uusapan natin? Diba? Ang sabi kasi, ang palabas nila, hindi ka daw nag-resign, ikaw daw ay nahuhuli dahil may ganito, may ganyan. So yan ang usap-usapan ngayon. At yan ang gusto nilang palabasin. So kailangan mo nang magsalita. Alright? Recently, puro patayan na naman ang mga nangyayari. By the way, si De Lima. Ang sabi, sino ba nagsabi ng abogado na ipa-re-arrest daw itong si De Lima at ayaw magsalita ng Solicitors General sa pag-aresto muli kay De Lima. Ang pwede daw gumawa ng aresto ni De Lima na ibalik siya sa kulungan ay ang Department of Justice. So tignan natin, diba? Kung gaano sila gigil kay Spokes Harry Roque na kesyo nakipag-anuan sa Interpol para maaresto. By the way, NBI, nasaan nga pala yung kopya ng warrant of arrest ni Harry? Bakit wala akong nakita? Baka panakot na naman to. Kasi wala tayo, may nakita ba kayong kopya ng warrant of arrest? Kasi ganun yung ginawa nila eh. Sa akin, 7 na warrant of arrest, pero wala silang ipinresent sa media. Itinatago ni Saldico, itinatago ni Quiñones yung mga warrant of arrest dyan kasi susurpresa nila ako pag ako ay nagbakasyon sa Pilipinas. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!